ba mga kababayan, eto pong investigasyon about po dito sa flood control, ayon po kay Secretary or bagong Secretary ng DPWH, Vince Dizon, hindi lamang daw po dapat mag-umpisa sa 2022. Ibig sabihin, hindi lamang dapat mag-umpisa yung investigasyon noong panahon ng 2022. Dapat daw ito mga kababayan, imbestigahan o simulan yung pag-iimbestiga pamula 2016 hanggang kasalukuyan mga kababayan hanggang 2025. So ngayon, ayon po dito sa nakita nating balita, galing po dito kay Jesse Punong Barangay. Ito po ay sa Twitter. Sabi dito, ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, hindi lamang ang mga flood control project simula 2022 ang sisilipin kung hindi pati na rin ang sa mga nakaraang administrasyon. This reaches even way earlier than 2018, 2017, 2016. Matagal na po ang ilan sa mga proyektong ito. Ayon po kay Secretary Vince Dizon. Kasi nga naman, napaka-unfair nga naman kung panahon ng 2022, sisimulan yung investigasyon nung panahon nga mga kababayan ni dating Pangulong Duterte o bago pa nga magpresidente etong si Digong, pinag-uusapan na po yung flood control na yan. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan o baka sabihin ng iba, fake news tayo at wala namang katotohanan yan, ito yung isang patunay dyan. Na panahon pa ni dating Pangulong Duterte, pinag-uusapan na po niya yan. At siya po mismo ang naglathala at naglabas po niyan sa media. Pero wala po siyang ginawa noong mga panahon na yon. So ito, pakinggan po natin na itong nakita po nating balita. Galing po kay Sangkay Janjan TV Official. Bale, ang source po niya dito ay itong Philstal Global. Na kung saan, ito daw po yung video nung umamin si PRRD na totoo ang nakawan sa DPWH sa pamamagitan ng mga flood control project mga kababayan, pero wala po siyang ginawa noong mga panahon na yan. So eto, pakinggan po natin. DPWH, ang pinaka-racket dyan is yung ghost project. Ayon sa kanya yun ha. So walang delivery ghost project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. Ipapalabas nila na may project ito but wala. So the best way is to conduct an audit of those projects to determine if they are ghost projects or not. And I think they are plenty. And I dare say that ang pinakamarami siguro matanggal would be from DPWH. I really intend to clean government. Noong mga panahon na yan, sinusubukan niyang linisin daw yung DPWH, yung kanyang gobyerno. Aso nga lang ang problema mga kababayan, kita nyo po ba yung mga iniimbestigahan na iba ngayon? Diba kung matatandaan nyo yung sa PCAB, eto sa PCAB naman to mga kababayan, diba nung nagsasalita etong si Tito Sen, tapos tinatanong niya yung mga resource person kung sila ba ay appointee ni dating Pangulong Duterte, bigla pong hinarang ni Senator Dante Marcoleta etong si Tito Sen. Biglang pinutol nung dumarating na yung usapin patungkol po dito kay Digong. At ang isa pa dito mga kababayan, kung matatandaan nyo, yung mag-asawang Diskaya nung tinanong ni Senator Bato de la Rosa kung kailan sila talaga pinaka nakakuha ng proyekto sa gobyerno nasyonal. Diba sinabi nila pamula 2016? Tapos ongoing na. Ibig sabihin, nung panahon ni dating Pangulong Duterte na ginagawa nila yung mga build project na yan, isa ang mga diskaya sa nanamasa ng mga proyekto galing po sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte. So ngayon, since ginagawa nila yung build na yon, kasama na rin po dyan yung mga flood control project. So ibig sabihin, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, pinopondohan din po nila ng malaking halaga yung mga flood control project. Kaso ang problema, nasaan? Nasaan yung mga flood control project sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Eto nga mismong siya na ang umaamin na maraming ghost project nung panahon po niya. At least kung hindi ko kaya, maminus-minusan ang kurakot sa gobyerno. Yan na lang ang konselo ng tao na mahuli at mapreso. But most of this, yung misconduct, actually, that's the administrative term. Pero kung tignan mo yan, mga crime nila. Ang tindi niyan mga kababayan, nagsasalita si Digong about po sa korupsyon na nangyayari sa DPWH noong mga panahon na yan.
Pero si Mark Villar, hindi niya po kayang punteryahin. Tapos ang pinakamasakla pa dyan, habang nagsasalita po siya ng matinding corruption sa DPWH, yun pong assistant niya, yung special assistant to the president na si Bongo, nasa tabi po niya na may ugnayan doon sa mga kontraktor na nakakuha ng proyekto sa gobyerno. In Diba? the penal side, Eto, baka sabihin ng iba, Jake, fake news ka naman eh. Wala namang katotohanan yung sinasabi mong si Bongo ay may ugnayan doon sa mga kontraktor na nakakuha ng proyekto sa gobyerno. Ano yung CLTG? Ano yung Alprego Builders? Di ba mga kamag-anak niya yon? mga falsification yan, malversation. But dito sa limited kasi ang ground, pero just the same. Pag gross dishonesty, ganun yan. That's embezzlement. Ang DPWH, ang pinaka-rack. So ngayon mga kababayan, kung matatandaan nyo, nanggaling naman po yan mismo kay dating Pangulong Duterte. And then, kung matatandaan nyo, ayon po kay Secretary Vince Dizon, dapat itong investigasyon na ito ay kumbaga mga kababayan, balikan yung 2016 kung saan nagsimula yung flood control project, kung saan nagsimula yung issue sa mga flood control project. Hindi lang dapat 2022 yung silipin, kung hindi dapat ibaba pa pamula 2016 hanggang kasalukuyan. Since nabanggit po yan ni Secretary Vince Dizon, bigla pong natanong sa isang ambush interview etong si Senator Bato de la Rosa. Kasi nga, alam naman po natin, kababayral lang, pati trending lang ni Senator Bato de la Rosa kasi nga natameme siya. Natahimik po siya nung tinatanong niya etong si Sara Diskaya kung kailan po nagsimula ito. And then nung pinipilit niya na makuha niya yung sagot na gusto niyang makuha, iba po yung sinabi ni Sara Diskaya. Kaya biglang natahimik etong si Senator Bato de la Rosa. So ngayon, sa isang ambush interview mga kababayan, ito po yung nasabi ni Senator Bato de la Rosa na kahit kaalyado daw po niya, bukas daw pong silipin yung mga flood control anomalies doon daw po sa Duterte administration. Ibig sabihin, sumasang-ayon din etong si Bato de la Rosa na imbestigahan o umpisahan yung pag-iimbestiga pa mula 2016 hanggang 2025. So ayon po sa kanya, or ayon po dito sa Abante TNT, tunay na tabladista, base po sa ambush interview kay Senator Bato de la Rosa, sabi po dito, bukas si Senator Ronald Bato de la Rosa na imbestigahan ang flood control project kahit sa ilalim ng administrasyon ng kaalyado niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang panayam, itong Miyerkules, binigyan din ni de la Rosa na walang dapat palampasin sa investigasyon, anuman ang panahon ng kanilang panunungkulan. So what? Yan yung sabi ni Bato de la Rosa. Kung 2016, kung gumawa sila ng kalokohan sa panahon na yon, dapat imbestigahan, ani po ni Senator Bato. Dagdag pa niya, pera ng bayan yan. Di porket during that time of PRRD, exempta natin sa investigation. Di pwede yon, kahit panahon pa ni Pinoy. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee nitong Lunes, binanggit ni Sara Diskaya na may-ari ng Siam na contractor companies na noong 2016 pa sila nagsimulang makakuha ng mga flood control projects matapos tanungin mismo ni Senator Bato de la Rosa. So ibig sabihin, kahit kaalyado ni Senator Bato de la Rosa, mapatunayan man lang niya sa publiko na tama po yung ginagawa niyang investigasyon, babanggain niya. Ang tanong, may katotohanan ba yan? Diba? Yan ang tanong kasi dyan mga kababayan. Madaling sabihin, nababanggain ni Senator Bato de la Rosa kahit pa kaalyado ng dating administrasyon. Ang tanong nga dito, kaya niya bang gawin yan? Kaya niya bang patunayan sa taong bayan na magiging patas po siya sa investigasyon na gagawin po niya sa mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte? Doon pa nga lang kay Sara Diskaya, bigla siyang natameme nung sinabi na pamula 2016 pa lang, nakakuha na ng malalaking proyekto sa gobyerno itong mga Diskaya. Doon na sila nagsimula na mangontrata sa national. Diba, doon pa nga lang bigla nang natameme etong si Bato de la Rosa. Paano pa kaya kapag ka mga kaalyado na po niya mismo yung iniimbestigahan dito? Ang tanong, kaya niya bang imbestigahan yung mga kaalyado niya? Diba? So ngayon baka sabihin ng iba, hindi Jake, fake news ka naman kasi wala namang ganyan sinasabi. Si Bato de la Rosa, binabasa mo lang yung article. Wala namang katotohanan yan. So eto, pakinggan po natin
yung mismong ambush interview dito po kay Senator Bato. I-play na po natin. Galing po ito sa Rappler ha. Kung 2016, Parang naglolo. so what kung 2016, kung gumawa sila ng kalukuhan panahon na yun, dapat ibestigahan. So, hindi dapat i-limit, sir, dun sa 2023 during the time of... Walang ang pera ng bayan yan, pera ng bayan yan. Hindi porque during the time of PRRD, i-exempt natin sa investigation. Hindi po pwede. Kung gumawa sila ng kalukuhan, kahit dapat... Di dapat lumabas dyan yung mga pangalan ng mga kamag-anak ni Bongo na nakakuha ng proyekto sa gobyerno noong mga panahon na yon. At saka yung mismong pag-amin ni Sara Diskaya na mayroon po silang joint venture dito po sa CLTG, mga kababayan. Dapat maimbestigahan din yon. Kung naging successful ba yung mga proyekto na ginawa sa pamamagitan ng joint venture ng CLTG at saka po nitong mga Diskaya. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. Panahon pa ni Pinoy kasi, noon pa yan, panahon pa ni Pinoy sila nagkakuha ng mga kontrata sa gobyerno, di ba? Meron silang mga ginawang kalukuhan nun, dapat ibisigahan lahat yan. Sir, sinabi nasa 80. Ayan, maliwanag ha, ayon daw kay Bato de la Rosa, kahit pa daw kaalyado ng dating administrasyon, willing siyang imbestigahan at dapat naman daw po maimbestigahan kasi bigla po siyang naging concern sa pera ng mamamayang Pilipino. Yun po yung katuwiran niya. Pera ng taong bayan yan, kaya dapat imbestigahan yan. So ngayon, ang tanong kasi dito mga kababayan, especially sa mga team replay na makakapanood po nito, sa inyong palagay, kaya kayang imbestigahan ni Senator Bato de la Rosa ng makatotohanan yung mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte na sasabit dito po sa mga flood control project na ito or dun sa mga ghost project mga kababayan sa panahon po ni Digong. So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo, hingil po dyan.